Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay isa na namang herbal plant. Dito po sa atin, maraming nagbebenta na ang tawag dito sa halamang ito ay Ashitaba. Pero take note po na hindi ito ang tunay na Ashitaba. For some reason, over the years, nakilala ito locally as Ashitaba. Pero ang itsura ng Ashitaba ay malayo sa itsura po ng halaman na ito. So ano ba ang pangalan ng halaman na ito? Yung kanyang tunay na pangalan. Ang scientific name niya ay Gainura procumbens. Okay, so yun po ang scientific name. Sa English naman, ang tawag sa kanya ay longevity spinach. So pampahaba ng buhay. At kinakain ng dahon niya kasi sa ibang bansa tinuturing ito na kasama sa family ng spinach. Tinatawag din ito sa English na leaves of gods. Okay, at diabetes plant. Dito naman po sa atin, ang tawag sa kanya sa Tagalog ay sabungay. Sabungay or sabunyay at kamangi. So meron siyang tawag sa atin dito sa Tagalog. Although naging popular siya bilang tawag na Ashitaba, pero hindi po siya, inuulit ko, ang tunay na Ashitaba. So siya ang sabungay herbal plant. At hindi man siya tunay na Ashitaba, ay marami din namang medicinal benefits na makukuha sa halamang ito. Isa na po dyan yung kaya niyang i-regulate ang blood sugar, kaya tinatawag din siyang diabetes plant. Kaya din niyang tulungan na i-regulate ang hypertension or yung blood pressure. At bukod doon ay nakakatulong din siya para i-regulate ang ating kolesterol. Isa pa ay nakakatulong daw ang halamang ito na ma-inhibit ang development or growth ng mga cancer cells. So, kaya kung tawagin siya siguro sa English ay longevity spinach kasi nga nakakatulong magpahaba ng buhay. Gaya po ng nasabi ko na sa iba ko pang mga video about herbal plants, ako po ay hindi herbalist. So kung sakaling gusto nyong gamitin ang mga dahon ng halamang ito bilang gamot sa inyong karamdaman, ay makabubuti na kumonsulta sa isang herbalist or sa inyong healthcare professional, sa inyong doktor, bago gumamit nito. Ang purpose po natin sa video ito ay para kilalanin ang halaman, kung paano siya alagaan at kung paano natin siya pararamihin. Itong sabungay ay maganda ring itanim sa container. So basta ilagay lang siya sa arawan, kahit partial shade ay okay na po sa kanya, pero mas maganda na direkta sa araw. Matibay sa araw ang sabungay kasi po ito ay tropical plant. At kahit matuyuan siya ng lupa ay tuloy pa rin ang kanyang paglago. Actually, ayaw niya ng laging basa ang lupa kasi po nag-i-store naman siya ng tubig sa kanyang mga dahon. Pag inyong nahawakan ay makakapal, medyo makapal ang dahon nito, at pati yung kanyang tangkay ay nag-i-store din ng tubig, so hindi siya kailangan tubigan araw-araw. Pagka tinubigan siya araw-araw, may tendency pa na mabulok ang kanyang mga stem at malalagas ang kanyang mga dahon, matutuyo, malalaglag pag laging basa ang lupa. So mas maganda na sa akin, kahit nakabilad siya sa araw, ay every 2 or 3 days lang ako magdilig sa kanya. Pagdating naman sa size ng container, mas maganda na kung gusto ninyong pang matagalan, ay ilagay na siya sa mas malaking container. Yung mga tipong 4 or 5 gallon ang capacity. Kasi may tendency talaga na maging bushy ang sabungay na halaman. Pagdating naman sa fertilizer, hindi naman masyadong demanding ang halamang sabungay. Maglagay lang po ng compost o kaya vermicast at ibaon sa ibabaw ng lupa. Tabunan lang yung compost or vermicast. Lalong mas maganda po kung meron kayo yung pinatuyong dumi ng kalabaw, baka, kabayo. No? Pwede rin pong ihalo sa kanya. Kung wala naman kayong mga organic fertilizer, pwede rin po ang urea. Kasi dahil madahon ang halamang ito, ay gusto niya ang mas mataas na content ng nitrogen. So sa nasa urea naman, pwedeng every 2 weeks lang ang paglalagay.
So, simple lang ang pag-aalaga sa halamang sabungay. Hindi siya demanding. So, madali lang siya talagang alagaan. Ngayon nga pala, bago ko makalimutan, doon sa mga magtatanong kung saan ba makakabili nitong kamangi or sabungay, subukan po ninyo sa mga plant nurseries. Kadalasan po ay may mabibili kayo niyan. Ngayon, kung hindi nila kilala ang sabungay, which is most probably the case, sabihin po ninyo Ashitaba. At pag sinabi nyo Ashitaba, normally ang price po nito, yung maliit pa ay 60 pesos to 100. So pwedeng ang range niyan 50 pesos to 100, depende po sa lugar. Yung po kasing totoong Ashitaba ay mahal ang halaga, no? Minimum 500 pesos po 'yon. Meron pa 1,000 yung maliliit na puno lang ng Ashitaba. So pag sinabi sa inyo ang Ashitaba nila ay 100 pesos, asahan nyo na po ay ganito ang itsura nun. At ito ang sabungay. Nang sabihin ko nga sa isang dealer ng halaman na ito ay sabungay at hindi Ashitaba, ay hindi niya kilala yung sabungay. Ang sabi lang niya, basta dito sa atin, ang tawag dyan ay Ashitaba. So, hindi na ako nakipag-argue. Sa pagpaparami naman, ang sabungay ay magandang paramihin sa pamamagitan ng cuttings. So, halimbawa, pumili lang kayo ng isang mahabang sanga sa kanya. Halimbawa, itong isang to, putulin natin. Doon sa parting medyo matigas na ng konti ang sanga. Huwag doon sa masyadong mura. Huwag doon sa bandang dulo kasi ito ay madali pang matuyo. So, pumutol lang doon sa banda na medyo magulang na yung kanyang sanga. So ito po, pagkaputol ng cuttings, bawasan lang natin ang dahon, tatanggalin ang karamihan ng dahon sa kanya. So guntingin natin siya. Putulin na rin yung talbo sa dulo. Yan. At magtira lang ng isa o dalawang dahon. So normally po ang tinitira ko ay dalawang dahon pero pinuputol ko yan. Kailangan natin ng dahon para sa kanyang photosynthesis. At pagka naputol na natin, yung ganitong itsura ay pwede na nating ilagay sa ating rooting module. So halimbawa ito po ang gamit ko ay plastic cup. So ibabaon lang siya. Gaya nito. Ang ginamit ko dito ay coco peat na may halong vermicast. Ayan. Dapat po basa na yung coco peat natin. And then, itong cuttings, ilalagay lang ito sa isang lugar na may liwanag pero hindi siya direktang naaarawan. At kung gusto naman natin ng mataas na percentage na siya ay mag-uugat, i-recommend ako na ilagay nyo siya sa loob ng plastic. Kagaya po nito. Yan, nasa loob siya ng plastic. Pwedeng sakluban lang siya ng plastic or pwedeng ilagay siya sa loob ng plastic. Pag nakalagay kasi sa loob ng plastic or napalutan ng plastic ang ating cuttings na pinapaugat, ay nagkakaroon siya ng parang controlled or regulated environment sa loob ng plastic. So, uminit man ang panahon, hindi siya apektado. So, hindi rin basta-basta matutuyo ang kanyang pinagkakataniman. At after about 3 weeks to 1 month, ganito na po ang itsura niyan. Meron na siyang magiging sibol. Ayan. Ito po almost 1 month na naitanim ko dito sa maliit na basong ito. At meron na rin siyang ugat. Ayan po, kung nakikita niyo yung kulay puti na yan, ugat na po yan. Bukod dyan, may mga ugat pa siyang iba. Ito lang yung lumabas sa gilid ng baso. So madali lang kung paano magparami ng halamang sabungay or kamangi sa Tagalog. Ito nga pala sa Indonesia, kung tawagin ito ay sambong nyawa. No? Iba siya sa tanim sa halaman nating sambong. Pero sambong din ang tawag sa kanya sa Indonesia. At pag meron na siyang ugat at sibol na pareho nitong cuttings na nauna na itinanim ko, ay pwede na siyang ilabas sa plastic, i-introduce na siya sa init ng araw tuwing umaga. Okay, so tuwing umaga lang muna, and then later on, habang tumatagal,
hanggang tanghali na and then maghapon. Sabi ko nga sa umpisa, sun-loving ang halamang ito kasi po tropical plant siya. So gustong-gusto niya ng araw, pero pwede rin siya sa location na mayroong partial sun. Halimbawa, hapon or umaga lang siya naarawan, pwede rin po, hindi maselan ang halamang sabungay. Okay, so yan po ang halamang sabungay na kung tawagin sa English ay longevity spinach, leaves of gods, and diabetes plant. So kung meron tayong insulin plant, meron din pong tinatawag na diabetes plant at yan ay sabungay ang tawag natin sa Tagalog. So kung bibili po kayo ng ashitaba, siguruhin po na hindi ganito ang itsura ng inyong mabibili. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka sa channel na ito, please don't forget to subscribe, kabayan, para po sa mga videos na tungkol sa paghahalaman sa ating bakuran. Maraming salamat po ulit sa panonood and see you in my next videos. Bye-bye!